Hoy mga kabahay, marami sa atin ang nangangarap magkaroon ng skylight, di ba? Yung tipong paggising mo sa umaga, sasalubungin ka ng natural na sikat ng araw. Bukod sa napakagandang tingnan at nagbibigay ng modernong dating sa bahay, ang daming posts online na nagpapakita kung gaano ito ka-aesthetic. Pero teka muna, bago ka mag-book ng contractor, siguraduhin mo munang alam mo ang pinapasok mo. Dahil hindi porket maganda sa picture ay swak na agad sa bahay mo. Kagaya ng lahat ng home improvement projects, ang skylight ay may pros at cons. Kailangan nating timbangin ito ng mabuti para hindi pagsisihan sa huli. Kaya samahan niyo ako at pag-usapan natin ang mga dapat mong malaman bago ka magdesisyon. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Unahin natin ang mga magagandang dahilan kung bakit marami ang nahuhumaling sa skylights. Ang pinaka-obvious na advantage ay ang natural lighting. Isipin mo na lang, mula umaga hanggang hapon, hindi mo na kailangang buksan ang ilaw sa mga area na may skylight. Ang resulta, malaking tipid sa kuryente. Bukod pa diyan, ang natural na liwanag ay mas maganda sa mata at nakakabuti sa ating mood. Parang laging good morning sa loob ng bahay mo. Pangalawa, ventilation. Kung ang pipiliin mo ay yung vented o operable type na skylight, para ka na ring nagkaroon ng extra na bintana sa bubong. Pwede mo itong buksan para palabasin ang mainit na hangin na naiipon sa itaas at papasukin ang mas preskong hangin. Napakalaking tulong nito, lalo na sa mainit na klima dito sa Pilipinas. Say goodbye sa kulob na pakiramdam. Pangatlo, at siguro paborito ng marami, ay ang aesthetic value. Hindi maikakaila na nagdaragdag ng elegance at modernong touch ang isang well-placed na skylight. Pwede mo itong gawing focal point ng iyong interior design. Halimbawa, isang skylight sa ibabaw ng inyong dining area o sa gitna ng inyong living room. Agad-agad nagiging mas mukhang maluwag at mas buhay ang isang espasyo, para kang nasa isang architectural magazine. Pero syempre, kailangan din nating pag-usapan ang kabilang side ng kwento, ang mga cons. At ito ang pinaka-importante na dapat mong pakinggan. Ang numero unong kinatatakutan ng lahat, leaks o tagas. Ito ang pinakamalaking risk sa pag-install ng skylight. Kapag mali ang pagkakakabit o hindi dekalidad ang mga materyales na ginamit, asahan mo na ang sakit ng ulo tuwing umuulan. Ang isang maliit na tagas ay pwedeng maging sanhi ng malaking pinsala sa iyong kisame, pader at mga gamit. Pangalawa, posibleng uminit ang loob ng bahay. Tandaan, salamin niyan sa bubong, kung walang sapat na UV protection o tint, para kang naglagay ng magnifying glass sa ibabaw ng bahay mo, diretso ang pasok ng init, lalo na sa tanghaling tapat. Imbes na makatipid sa kuryente para sa ilaw, baka mapalakas ka naman sa aircon, kaya mahalaga ang tamang klase ng salamin. Pangatlo, ang maintenance. Hindi ito install and forget. Kailangan mong regular na linisin ang salamin para manatiling malinaw. Kailangan mo ring i-check ang ceiling sa paligid nito paminsan-minsan para masigurong wala itong sira o bitak kung saan pwedeng magsimula ang tagas, additional na trabaho at posibleng gastos, at panghuli ang initial cost. Mas mahal talaga ang installation ng skylight kumpara sa paglalagay ng ordinaryong bintana. Mula sa materyales hanggang sa labor cost, kailangan mong maglaan ng mas malaking budget. So ano ang dapat gawin para maiwasan ang mga problema? Simple lang, smart installation. Una, piliin ang tamang pwesto. Iwasan ang mga parte ng bubong kung saan direktang bumabagsak ang malakas na ulan o kung saan naiipon ang tubig. Pangalawa, huwag magtipid sa materyales. Gumamit ng double glazed o tempered glass. Mas matibay ito at may insulation properties para mabawasan ang init. Siguraduhing may proper flashing system. Ito yung metal na nilalagay sa paligid ng skylight para isil ito sa bubong. At higit sa lahat, huwag na huwag mong titipirin ang sealant. Dito madalas nagsisimula ang problema. Kung kaya naman ng budget, mag-invest sa skylight na mayroon ng built-in UV filter. Ang bottom line, ang skylight ay isang napakagandang investment kung tama ang pagpaplano at installation. Pwede nitong i-transform ang itsura at pakiramdam ng bahay mo. Pero kung minadali at tinipid, pwedeng ito ang maging source ng walang katapusang sakit ng ulo at gastos.
Ang susi ay tamang research at pagkuha ng mapagkakatiwalaang professional. Sa susunod nating episode, isa na namang importanteng topic para sa bahay natin ang pag-uusapan, roof ventilation systems. Alin nga ba ang mas maganda, ridge vents or turbine vents? Abangan nyo yan. Maraming salamat sa panonood mga kabahay. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, please give it a thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating home improvement tips. See you on the next one.